Eto nga po mga bossing, namumuo po mga kababayan yung kinatatakutan po at kinakabahan 'no, ng mga DDS. Paano ba naman mga bossing? Sila, pakonti ng pakonti, paubos ng paubos at mukhang pati ho si Bongo, itatakwil na po nila pero pag-uusapan natin 'yan mamaya. Oh, simulan natin sa PDP Laban. Ilan na po ang mga nagsialis sa PDP Laban? Ilan na po ang mga nagtanggal ng suporta sa PDP Laban? Napakarami na po mga bossing, 'no? Doon po sa mga supporter ng mga DDS, ilan na din po ang mga nagsialisan, nawalan ng gana. Ano? Sa pagsuporta sa mga Duterte po. Isa na po ang inyong lingkod diyan mga kababayan. Dahil tayo dati sumusuporta kahit papaano sa kanila, tapos nung nakita natin na puro paninira na lang ang ginagawa at gustong makabalik sa posisyon, sabi natin, nako wait lang, sorry. Medyo nakakatamlay ng magsuporta dito. No, nagmamadali na lang itong bumalik sa posisyon. Ano po mga kababayan? So unti-unti na po sila talagang nauubos. Tapos ngayon, eto pa ang nakikita nila mga kababayan. No? Nagkakaroon ng ng pagsasama. Unti-unti, although hindi man po ganap 100% na talagang nagbubuo yung panibagong unit team para sa 2025, pero ito po yung nakikita natin mga bossing. No? Meron pong mangilan-ngilan na kumbaga kagaya ng West Philippine Sea. Nagsasanib puwersa po ang mga kakamping at ito po ang gobyerno ng Pilipinas mga kababayan. Yan naman po ang gusto natin sa mga kakamping, no? Mga bossing, kapag alam nila na tama, pag alam nila na okay ang ginagawa ng presidente, nakasuporta po sila mga kababayan. Di ho ba? Kaya naman, nako, paano na ito mga DDS? Pagtuluyang nag-merge ito. Siyempre po mga kababayan, no? Kailangan irespeto din po natin yung mga kakamping na talaga naman pong sumusuporta sa ating Pangulo, sumusuporta po sa gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan. Sino po ang pipiliin nyo? Makabalik yung ngayon nauubos? O eto pong mga kakamping na bigyan natin kahit papaano, no, ng pagkakataon na maipakita nila yung kanilang galing, mga kababayan. So ngayon, pag nag-merge po yan, mga bossing, sabi ko nga po sa inyo, siguro yung 31 million, sabi mo na mabawasan ng 11 million. Pero dadagdag naman dyan, 14 to 15 million na mga kakamping, mga bossing. So talagang ang mangyayari, malalaglag na ng tuluyan itong mga DDS, mga kababayan. Akala ho nila, mga bossing, malakas pa talaga sila. Dapat pinapakinggan talaga ho nila si Banat Bay, mga kababayan no? Dapat pinapakinggan ho nila talaga si Banat Bay, mga bossing. Alam niyo bakit? Talagang totoo, nasa loob sila ng isang kahon na sila lang po ang naririnig nila. Kaliwa, kanan, harap, likod, taas, baba. Ano maririnig nila? Malakas tayong mga DDS. Pero paglabas ng box, wala. Wala na palang nakakakilala sa atin. Wala na pala tayong puwersa. Wala na pala tayo. Tapos nakita nila, nagkakaisa na po ang mamamayang Pilipino. Mga bossing. Tapos nakikita ho nila, mga kababayan, nagme-merge na po pala ang mga kakamping at ang mga government supporter po. Diba? Sila na lang po ang nalaglag. Mga kababayan. Takot po yung mga yan dyan. No? Keso sinasabi ho nila na, nako, di magsama kayo. Di ba? Wala naman kayong ipapanalo. Kung makita ho natin, mga kababayan, yung Trillanes ho. Yung Trillanes, yung mga sinabi ho ni dating Senador Trillanes, mga bossing, na
Sabi nung dating Senador Trillanes, sino ba ang nagbenta ng West Philippine Sea? Talagang ano ho yan palitan ng bangayan dati mga kababayan Tapos ngayon makita-kita ho natin mga boss chief amo sir nagkakatotoo ho yung mga sinabi ni dating Senador Trillanes. Kaya lang, mayor nga daw ho ang tatakbuhin. Ano po? Pero sabi niya naman, no, 98% mayor na ang kanyang tatakbuhin. Pero syempre, may 2% pa ho, mga kababayan, kung sakali. Di ba? Oh. Ayan. Unti-unting nawawala ng gana yung tao doon sa kabila. Tapos ito naman pong mga kakamping na mga politician, mga bossing, unti-unti naman po nilang naiaangat ulit yung kanilang sarili. Tingnan nyo naman po ang tinatrabaho ni dating Senadora, hindi pa dati, no? Ni Senadora Risa Ontiveros, mga bossing. Malayong malayo po doon sa naging hearing ni Bato de la Rosa. Hindi masyadong maingay o hindi masyadong matunog si Bato ngayon, ano? Siguro na-realize niya, naku, wala na, sablay na. Kesa naman tayo ay gagasta pa. Kesa naman tayo ay magsasayang pa ng pera sa kandidatura, alam naman nating inodora ang pupuntahan natin, wag na lang siguro. Paghandaan na lang natin yung ICC. Ano ho, mga kababayan, malayong malayo ho yung dalawa Sino ang parehas pong opposition niyan ngayon? Mamimili ka, kung mamimili ka sa dalawa, sinong opposition ang pipiliin mo? Yung opposition na kaya lang sila nagiging opposition kapag meron silang talagang nakitang mali? O yung opposition na isa na walang mali pero gagawa ng mali para siraan ang ating gobyerno? Siyempre ako, mas pipiliin ko yung nagche-check and balance lang po, mga kababayan. Diba? At sa nakikita ho natin, mga boss chief amo, sir, talaga hong hindi natin maitatanggi, mga bossing na talagang nagsasanib puwersa, unti-unti po mga kababayan Ano po? Tingnan nyo na lang, Mar Rojas. Ayan. Ano ang sabi sa ating Pangulo ni Mar Rojas? Sumasaludo po ako sa inyo. No? Sumusuporta. Na yung dapat mga kababayan, na dapat po ating mga totoong kakampi, wala, ayun. Nagmadali ho. Sabi ni DP Syndicate, kaya noon pa lang, galit sila kina Risa kasi alam nilang papalag. Kung di dahil kay Risa, walang papalag sa nakaupo. Lods Mark Ramos, pang 148 sa balota, Marco Polo, Duterte. Yan. Power struggle, crab mentality, behavior. Sabi ni Armando de Jesus. Mamimili lang ho tayo dyan sa dalawa na yan, mga kababayan. Di ho ba? Pipiliin mo yung mga nandoon sa side na puro paninira po ang gagawin para sila ay matawag na oposisyon. Sisigaw, bangag, sisigaw, magnanakaw, sisigaw, kung ano-ano. Pag hinanapan mo ebidensya, alaws. Samantala dito po sa kabila, mga bossing, sumusuporta ngayon sa ating gobyerno dahil nakikita nila na tama ang ginagalaw at ginagawa ng ating Pangulo. At nakikita nyo naman po kung paano sila magsigalaw sa Senado, mga kababayan. Yung isa, si Bato, pinipilit lang po na magkaroon ng hearing para masira ang ating presidente. At eto naman po, si Robin Padilla. Kita na po ng ating mga mata, mga kababayan, yung nangyari po doon sa KOJC, sa labas ng KOJC. Ngayon, tapos ang iimbestigahan pa ni Robin Padilla, yung mga PNP, sila na nga yung inargabyado ho doon, mga kababayan. Di ho ba? So, yun yung nakikita natin at pagpipilian ho natin. Yung sa kabila, nako, wala. Bumabagsak ho. No? Dahil pababa sila ng pababa, tapos eto, pa-merge naman tong dalawa na to. Wala.
delicate sila mga kababayan. Pag tumakbo si Atty. Leni Robredo, iboto ko yan sa pagka-senador, sabi ni Papa Dudes. Oh. Sir Mark, style lang ni Baste. Yan, para maawa mga loyalista kay Bongo at iboto siya sa midterm election. Huwag tayong papaloko. No to Bongo. No to Duterte boys. No to pro-China. No to pro-China candidate. Ayan. So dumako tayo dito mga bossing.